Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. Tayo po ay magsisimula na muli ng pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Okay? So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan, ang sabi po ay kailangan daw po tayo ay laging magpasalamat sa Diyos. Ibig sabihin, kapag sinabing kailangan nating magpasalamat palagi sa Diyos, ano man po ang panahon at sitwasyon ng ating buhay, ano man ang kalalagayan natin sa buhay, sa tingin man natin ay mabuti o hindi, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil yan po ang nais ng Diyos na gawin natin bilang kanyang mga anak. Ang sabi sa aklat ng Efeso 5:20, ang sabi ganito, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. So malinaw pong sinasabi dito na kailangan daw po na tayo ay laging magpasalamat sa Panginoon. Magpasalamat saan? Sa lahat ng bagay. Magpasalamat sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Kahit may problema, magpasalamat daw sa Diyos. Bakit kaya? Dahil kahit tayo may problema, tinutulungan tayo ng Diyos. Eh kung hindi tayo tinutulungan ng Diyos, saan tayo pupulutin? Di po ba? Tatagal ba tayo sa mundong ito kung tayo ay hindi tinutulungan ng Diyos? Sa dinami-dami ng problema, kapag wala kang kasamang Diyos sa buhay, susuko at babagsak po tayo dahil tayo ay mahina lamang bilang tao. Magpasalamat sa lahat ng bagay. Kung anumang mayroon ka, magpasalamat ka sa Diyos. Kung anumang wala ka na mayroon sa iba, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi yung kapag wala ka at nakikita mong mayroon sa iba, ay para bang ikaw ay naiinggit na. Para bang tingin mo sa sarili mo ay mahina ka. At tila ba ikaw ay nalulungkot kapag wala kang pera. At ikaw ay namomroblema kapag wala kang pera. So ano man po ang sitwasyon ng ating buhay, magpasalamat po tayo palagi sa ating Diyos. Sa pag-iingat niya po sa atin, kailangan lagi tayo magpasalamat. Ang dami po ngayon ng mga aksidente. Di ba? Oras-oras halos may aksidente. Pero ikaw ay iningatan ng Diyos. Kaya paalala sa atin ng Panginoon ay kailangan tayo ay laging magpasalamat sa Diyos. Pagkagising mo sa umaga, iningatan ka ng Diyos sa magdamag. Hindi mo naman alam ang nangyayari pag ikaw ay tulog. Di po ba? Oo. Hindi mo akalain. Pwede kang bagsakan ng eroplano. Hindi mo akalain na sa bawat oras ng ating buhay, pwede tayong magkaroon ng problema. Sa magdamag nating pagtulog, wala tayong kamalay-malay. Hindi natin alam kung magigising pa tayo. Pero bakit tayo ay nagigising ng malakas? Dahil iniingatan tayo ng Diyos. Isang bagay po yan na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Nagkakasakit tayo, pinapagaling ng Panginoon. Nagkakaroon ng problema, binibigyan solusyon ng Diyos. Nagigipit sa buhay dahil sa hirap ng buhay at ng hanap buhay, tinutulungan ng Diyos na makalagpas sa kahirapan. Gaano kabuti ang Panginoon sa atin? Kaya wala pong dahilan upang tayo ay hindi magpasalamat sa Panginoon. Yun lamang ikaw ay buhay, ikaw ay malakas, ikaw ay nakagagawa, kahit punong-puno ng problema ay nagpapatuloy sa buhay, ipagpasalamat niyo po sa Panginoon yan. Yan po yung mga bagay na wala sa ibang tao na walang Diyos. Tandaan po natin, ang mga taong walang Diyos sa buhay hindi marunong magpasalamat sa Panginoon. Pag iyan ay may nagawang magaling, tuwan-tuwa sa sarili yan, nagmamagaling. Pag nagkaroon niya ng malaking pera, nagmamagaling yan, ay magaling ako eh. Di ba? Ito ang aking trabaho eh. Ganito ako eh. Hindi malamang nakakaisip na dahil sa Panginoon kung kaya siya ay naandyan sa ganyang katatayuan. Saan man tayo naroon ngayon, mga magulang at mga kapatid, yan po ay dahil sa ating Panginoon. Kaya huwag ka pong magtaka kung minsan isang araw, dumaranas tayo ng mabigat na problema.
Bakit? Ang sabi ng Diyos, hindi daw tayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi natin makakaya. Ibig sabihin, iyan ay kaya natin. At ibinigay sa iyo ng Diyos yan para lagpasan mo sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi naman tayo makakalagpas sa mga problema kung wala ang Diyos. Malit na problema nga lang kapag wala sa Panginoon halos awayin na ang buong barangay Ano? Magkaaway lang sila, nagkakatampuan lang sila mag-asawa, nadadamay ang buong barangay Hating gabi dyan maghahamon at magsisigaw. Ang kaaway lang naman, asawa niya. Ay di pati buong kababaryo niya hindi makatulog. Alamin mo kung sinong kaaway? Yung asawa lang naman. Bakit wala sila sa Diyos? Walang kakampi. Kunting bagay, pinalalaki, pinaparami. Simpleng bagay, pinapabigat. Bakit ganyan yung mga taong walang Diyos sa kanyang puso? Hindi kayang dalahin ang problema. Pero tayong mga anak ng Diyos, mga magulang ko at mga kapatid, tandaan po natin, tayo po ay laging may kakampi at ito ay ang ating Panginoon. Kaya't sa hirap ng buhay, sa dami ng problema, sa dami ng pagsubok, tayo ay nagpapatuloy at nagtatagumpay sa mundong ito dahil ang katotohanan, may kakampi tayo at ito ay ang ating Panginoon. Hindi tayo kayang tulungan ng sinumang tao. Tandaan natin mga kapatid, baka yung inaakala mong kaibigan mo ay kung pala ay Judas Iscariote pa. Di ba? Ang daming ganyan. Kaya nga sabi, mapapatunayan mo ang tunay mong kaibigan sa oras ng kagipitan. Ay sinong inaasahan mo sa oras ng kagipitan? Nang ikaw ay magipit, sinong tumulong sa iyo? Ay siyempre ang Panginoon, sino pa? Kaya wala tayong ibang dapat pasalamatan, wala tayong dapat ibang asahan, wala tayong dapat ibang kaibiganin, kundi ang ating Panginoon. At siyempre, pangalawa, yung kapatid sa pananampalataya. Alanganin mo makipagkaibigan ka sa mga kung sino-sino dyan, na kapag may problema, hindi ka matutulungan, susulsulan ka pa. Di ba? Maliit mong problema, susulsulan ka, di lalaki. Oo. Kung ako sa'yo, pare, kung ako sa'yo, mare, sumusubra na yan Bigyan mo ng leksyon, bigyan mo ng leksyon. Nakinig ka. Inaway mo nga. Ikaw ang nadali. Kung pala'y palaban. Nasaan yung nagtuturo sa'yo ng bigyan mo ng leksyon? Wala. Hindi ka man lang dinalaw sa kulungan. Di ba? Kaya sa bawat problema, kakampi natin dapat ay ang Diyos. Hindi yung pag may problema ka, punta ka agad kung kani-kanino. Ay hindi mo alam yung pinuntahan mo, may problema din, mas mabigat pa sa iyo. Hindi mo alam na wala palang Diyos yung pinuntahan mo, akala mo kaibigan mo, kung pala hindi. Ipapahamak ka pa. Imbis turuan ka ng tama, tuturuan ka pa ng mali. Ay ang tanong, pagdating sa kagipitan, nasaan? Laging Diyos ang ating kasama. Kaya wala pong dapat tayong kaibiganin, asahan, hingian ng tulong, kung hindi ang ating Panginoong Diyos. At lagi daw po tayo magpasalamat sa Panginoon dahil kahit minsan hindi tayo humihingi ng tulong, ngunit tayo naglilingkod sa Diyos, pag kailangan natin siya, lagi siyang nandyan. Bakit? Alam ng Diyos sa pangailangan natin. Alam ng Diyos sa pangailangan mo. Kahit hindi natin sabihin, nalalaman ng Diyos yan. Ang gusto lamang ng Panginoon ay magpasalamat daw po tayo palagi sa Diyos. Bakit? Ay siya nga ang tumutulong sa iyo Siya ang nag-iingat sa iyo Siya ang nagpapalakas sa iyo. Di ba? Kaya ka bang palakasin ng kaibigan mo, ng tao? Baka pag kinanghihinat pinuntahan mo, lalo ka pang manghina. Pag sa tao ka umasa. Pero sa Diyos, kapag kinanghihina at lumapit ka sa Diyos, bibigyan kang kalakasan ng Panginoon. Ganoon po kabuti ang ating Diyos. Kaya hindi po kalugihan na tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Hindi kalugihan na tayo maabala sa loob ng kahit pa sabihin natin isang araw ng linggo. Hindi nga po isang araw ilang oras lang tayo Samantala pagkatapos nito, Lunes hanggang Sabado, iyong-iyo na naman ang oras mo. Di po ba? Tapos magpasalamat ka lang sa Diyos, ay ayaw pa. Tandaan natin mga magulang ko mga kapatid, ang isang Kristiyanong hindi marunong magpasalamat sa Diyos, kahit sinong tao na hindi marunong magpasalamat sa Diyos, wala po yung magiging magandang buhay. Lagi niyo pong tatandaan yan. Wala po yung magiging magandang buhay kapag hindi yan marunong magpasalamat sa Diyos. Oo, ngayon,
Masagana ka? Masaya ka? Ang tanong, sa dulo, ano ang iyong sitwasyon? Ano ang iyong kahantungan pagdating sa dulo? Kung hindi ka marunong magpasalamat sa Panginoon. Kaya po napakahalaga sa isang tao na mga magulang ko at mga kapatid, dapat po ay palagi tayong magpasalamat sa ating Diyos. So kahit nahihirapan, kahit na problema, kahit tingin mo susuko ka na, magpasalamat ka pa din sa Panginoon dahil ikaw ay laging tinutulungan ng Diyos. Sa punang buhay, sa dami ng problema, nagpapatuloy tayo sa Panginoon. So salamat sa Diyos dahil mayroon tayong Diyos sa buhay. Sa ating pinag-aralan, mga magulang ko mga kapatid, wag na wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Diyos. Pag ikay may problema, opo, kapag ikay nahirapan, pag ikay nalulungkot, maging masaya man, magpasalamat ka sa Panginoon. At lalo ang Diyos matutuwa sa iyo, lalo kang pagpapalain ng ating Panginoon. Tayo po tumayo, tayo malangin. Panginoon, salamat po muli o Diyos ng marami sa inyong biyaya at pag-iingat sa bawat isa po sa amin. Purihin po nawa o Diyos ang inyong dakilang pangalan, kayo nawa mataas sa aming buhay. Patawarin po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, sa isip man, sa salita at sa gawa. Kayo po nawa o Diyos ang mataas, maparangalan, madakila sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung paano niyo po kami ningatan sa loob ng isang linggong nakalipas, mas lalo tigit o Diyos sa isang linggong aming harapin. Purihin po nawa o Diyos ang inyong dakilang pangalan at ingatan niyo ang aming mga mahal sa buhay, ilayin niyo kami sa anumang sakit at karamdaman, kapahamakan, kamatayang gawa ng kaaway, pagpapalang pinansyal, material, physical, lalo tigit espiritual, ipagkaloob niyo po sa amin, pagalingin ang aming mga may sakit sa katawan, maging sa espiritual. Sa pangalan ni Jesus, Amen.